Ephesians chapter 4, from verses 14 to 15. Kindly share the Bible to our visitors. Andiyan na po kayo? Ephesians chapter 4, 14 to 15. Ready now, read. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into whom in all things, which is the head, even Christ. Tayo po ay panumandaling manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyong kabutihan. We thank you for the blessing and the trust that you have given to us. Thank you for these people na inyo pong hinayaan na kapag makapag-minister kami sa kanila. Gamit ang inyong salita, inyong banal na salita at ang simbahang ito, ay naway patuloy kami at sabay-sabay kaming lumago. Heading for our second year as a church. Tulungan niyo po na ang bawat isa ay muling mag-gain ng something principle, eternal principle from your word. Magligtas kayo, Panginoon, ng kaluluwang hindi pa naliligtas, at magpatibay kayo, Panginoon, ng mga puso na that needs encouragement, nalulumbay dahil sa mga problema and challenges, not only here, and also our problems there and our burdens there in the Philippines, kung saan man kaming lugar na inyo pong ibinilang. Salamat po, pinupuri ka namin. May you continue to give us protection. May you forgive us in our sins today. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. And of course, dun po sa ating mga kapatid din na naka-attend last anniversary. We're so happy to see Ian. Nandito si Ian ngayon, ang kanyang ate. Sila po ay mga Baptist na rin sa Pilipinas. At salamat sila po tumugon sa imbitasyon. Sila po nagpipray din ng simbahan na kanilang mapupuntahan. At kung saan man madistino sila, makipag-ugnayan ng Brad at marami tayong pwedeng ibigay na simbahan sa inyo. Ang mahalaga lang ay magkaroon tayo ng weekly reminder and weekly Bible teaching in order for us to see what lies ahead and what God wants us to be. Yung plano niya sa atin. Kasi kahit anong ganda ng trabaho natin, kung ikaw ay totoong Kristiyano at anak ng Panginoon, alam mong may kulang. Alam mong there's something missing in your life. Kaya the one that completes us, the one that fulfills the missing puzzle of our life is none other than the Lord Jesus Christ. Siya lamang po ang pupuno ng kalagayan na meron tayo ngayon. So it doesn't matter if you're a single man, if you're a married man, married woman, single ka pa rin yan, it doesn't matter. The Lord can fulfill that emptiness in our hearts. Kaya ating po pag-uusapan today, since this beginning of our month, at katatapos lang po natin sa anniversary, hindi po ako makapag-get over or move on doon sa ating pong team na rooted in faith and growing in grace. And as I pray to the Lord, we need to grow talaga. Kailangan namin sabayan yung mga nangyayari sa aming paligid. And we've been together for how many years as a mission. At ito, 1-year anniversary as a church, hindi na po kami bumabata at tumatanda na kami lahat. When it comes to our age, when it comes to our faith, marami na pong mga nagbago. That's why we have, Lord, to establish our faith, our growing when it comes to in your teaching in your church. Kaya yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Sabi ng Bible dyan that we henceforth be no more children. So the title of the message for today is No More Children. Pag-usapan natin yan, since the Man of God is our month of June theme, ang ibig sabihin ng Man of God, it's not only exclusive sa mga kalalakihan lang. Actually, yung Man of God, it's a general term, at ang gender nyo po ay lalaki-babae po yan. Kaya ang goal po natin ay mag-grow. Di ba? Yung ating pong key verse dyan, 2 Timothy chapter 2 verse 17, di ba?
Ang sabi po doon dyan po yung ating kinuha yung ating pong key verse dyan, sabi dyan, and their word, 2 Timothy, let the man, okay, chapter 2, verse, hindi. Asa na ba yun? Pakibalik nga yung team natin. 1 Timothy pala yan, 1 Timothy. 2 Timothy. Asan? Yan. Asan dyan, diba? That 3:17 pala. So that the man of God may be perfect. So pag sinabi po nating perfect, hindi po yung perfecto. As in, Sister Freya, this is righteousness and holiness. We can never be perfect because no one is righteous in the sight of God. So tayo po yung makasalanan sa harap ng Panginoon. But the goal of God to our life as a man of God, people of God, is to be righteous in our living. Thoroughly furnished unto all good works. Ang purpose ng growing sa ating pong pananampalataya or into maturity is for good works. Kaya lahat ng bawat isang Kristiyano na akilala sa ating Panginoon, nais ng Panginoon na tayo ay mag-grow spiritually by His grace. Kasi ang goal natin is makapag-minister at maging blessing sa ibang mga tao into good works as we walk in maturity and in righteousness. Ang isang tao, ang isang Kristiyano na hindi lumalago sa kanyang pananampalataya, imbes na maging blessing yan, magiging burden yan. And the desires of the Lord is not that like that. Ang plano ng Panginoon ay hindi ganyan. So kaya sabi niya sa verse 15 ng Ephesians 4, but speaking the truth in love may grow up in Him in all things. And if we're going to go back from chapter 4 ng Ephesians, chapter 1 or verse 1 down ng chapter 4, wala pong ibang context kundi yung unity of the believers in the church. Binanggit niya dito na sa verse 3, sabi niya sa verse 2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. So ang nais ni Apostle Pablo na tayo po ay magkaisa. And then verse 3, he began this word endeavoring. If you're going to seek the medium or the meaning of the endeavoring, meaning you have to take all the risk, you have to exert a lot of effort para po maging maayos ang ating pong pakikisama sa bawat isa sa atin. Now, kung hindi mag-grow ang bawat isa sa atin as a church, yung endeavoring, napakahirap niyan. It's easy for us to give up kapag meron lang tayo hindi nagkaroon ng maayos na pagpunawa or pagkaintindi, ma-offend tayo sa isa't isa. Yung word na endeavoring, hindi na yan mangyayari. Hindi na natin pipiliting maging maayos. Kasi nga hindi tayo mag-grow. And then verse 4 says, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Verse 5, this is all about the church. One Lord, one faith, and one baptism. It talks about our one Lord and our one salvation to the Lord. Kaya pagtingin niya sa verse 14 to 15, sinasabi ni Apostle Pablo na hindi tayo maging kagaya ng mga bata. So pag-usapan natin yan, mga kapatid. Alam niyo po, kung as we study the Word of God, meron lamang pong dalawa na pinapatunguhan ang Bible in a positive trait when it comes to children pagdating po sa kanilang pananampalataya. Kaya mahirap sa isang Kristiyano na sa kanilang buhay dahil po sa trabaho, although nandun po yung effort, pinipili talaga nila na ma-please ang Panginoon sa pananambahan through the church, pero nahahadlangan yung kanilang Sunday off. Kaya mahirap ang paglago somehow. Dahil hindi nakakaparinig ng salita ng Panginoon. Pero yung dalawang binanggit lamang na positive things sa mga bata ay ating pong pag-uusapan ngayon. Meron lang pong dalawa. Una, yung sinasabing childlike humility. Pero yung pangalawa, mababanggit natin yan sa mga susunod na mga points natin. Yung childlike humility, the Lord wants us to have that childlike humility in us at mag-remain yan sa atin. Okay? Kasi sabi niya sa Mark 18 verse 4, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of God. So, ang context nito, dahil yung mga disciples during that time, ay nagtanong sa ating Panginoon, who is the greatest, Lord? Sino ba yung greatest pagdating sa langit? Sino ba yung kikilalanin mo? At binigyan ng tinatawag na comparison ng ating Panginoon, yung acknowledgement niya doon sa greatness na yan sa heaven ay yung mga bata. Kasi humbleness or humility ang kailangan para i-recognize sa kalangitan. Yun yung dinil niya sa mga disciples. So, the only way up is to down. The only way up is down. Yung meekness is required sa Matthew chapter 5 verse 5.
Kaya inihantulad niya sa bata yung pagiging humble. Kasi ang mga bata, mga kapatid, normal sa kanila, no, wala pa sa kanilang buhay, alright, yung pagiging ambisyoso, yung pagiging prideful, yung pagmamayabang, di ba? Wala pa sa kanila yan kasi nga very innocent and very tender ang kanilang puso. Kaya yung characteristic ng mga bata, when it comes to humility and being teachable, sabi ng Panginoon, they are the greatest pagdating sa kaharian ng Diyos. So, yun dapat yung hindi mawala sa atin, yung pagiging bata pagdating sa humility. Kasi as we grow old, we are prone to be prideful. We are prone to be hypocrite. Sa mga bata, hindi naman yung hypocrite, di ba? What you see is what you get sa mga bata. Napaka-inosente. Yung gusto nating maintindihan yan. Kaya yung humility is very noticeable pagdating po sa kingdom of God. Yun po yung isa. At ang nais ng Panginoon, sa maraming mga bagay, hindi tayo maging misdulang bata. That's why God wants us to grow up like the Lord Jesus Christ in everything. And He says, He wants us, He desires for us not to remain as children. Okay? Kagaya ng ating mga magulang, sa ating mga anak, ayaw natin yung ating mga anak ay mananatiling mga sanggol lamang. And God is not happy or hindi po siya napiplease sa buhay ng mga Kristiyano na hindi natin alam yung desire ng Panginoon sa ating buhay. At ating pinag-uusapan mga kapatid sa mga oras na ito, yung desire ng Panginoon sa ating buhay. Or yung God desires sa ating pong buhay. So ano ba yung desire ng Panginoon when it comes to our maturity? Yan yung pag-uusapan natin. Number one, He does not demand us to be that attractive. Hindi naman dinemand or dinesire ng Panginoon, Brother Dino, na maging maganda ang ating itsura sa ating paglilingkuran. Although normal lamang na magdamit tayo ng maayos, it is not because na gusto nating magpasikatan sa simbahang ito. We are dressing well because we are meeting the King of Kings and the Lord of Lords. That's the reason why we are giving or wearing our best. Nothing more, nothing less. Walang ibang sabihin. Lahat ng ating ginagawa dito, we see to it, it's biblical. Lalong-lalo na sa mga teachings in this pulpit, may kinalaman yan. Why we dress well, not to impress, but to give the best that we can to the Lord. Pero alam niyo, mga kapatid, ang desire ng Panginoon, hindi niya dininiman na tayo ay maging attractive. Well, the opinion is, the argument is exact opposite sa nais ng Panginoon sa atin. The appearance is not that important, which is the most important part is the character. Isang halimbawa, nung pinili si David na maging hari ng Israel. Ano? Si Nathan, meron na po siyang nakita, ito magandang lalaki yung kapatid ni David. Siya ba yung pagiging susunod na hari? Hindi. Even the Saul, nung siya po ay itinalagang hari ng ating Panginoon, ano yung nakita ng mga tao sa kanya? Because of his great stature. Because of his appearance. 6-footer marahil, gwapo, magandang lalaki. Pero God demands us not that attractiveness in our Christian life. Hindi ganun kahalaga yan sa ating Panginoon. But hygiene is important. Mahalaga rin yung hygiene, ano? Hindi ka naman pwede ka naman hindi maging attractive, pero hygienic ka. Okay? So, pag hindi tayo naging hygiene sa liit ng lugar natin, walang tatabi sa atin. Di ba? Hindi naman. Pero normal lang yan. Pero hindi po desire ng Panginoon or dininiban sa atin not only to be attractive, but also to be educated. God doesn't demand that. But I'm not saying education is not important. Importante yan. Pero hindi yun ang dinidemand ng Panginoon. We saw several people in the Bible coming from their humility when it comes to their life. Fishermen lang naman yan sila kung tutuusin. Pero yung kanilang pong mahalaga doon, yung kanilang teachable spirit, yung kanilang pag-grow sa larangan ng kanilang spiritual life. So, hindi naman kailangan edukado talaga. But we don't disregard the value and importance of education. What else? He does not want us to be rich for us to please Him. Kailangan bang mayaman para i-please ang Panginoon? Meron ngang napakayaman sa Bible Nagtatanong kung paano i-please ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, how to please me? Alright? So, sell that, sell this, come and follow me. Kaya hindi na sumunod. Kasi mahirap sa kanyang ibenta yung kanyang ari-arian. So, hindi rin yaman, mga kapatid, ang basihan para i-please natin ang ating Panginoon. So, ang sabi ng Bible, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. So, it is all about faith. But it's not only rooted in faith, but that faith should grow.
Okay? Yun yung ating pong pinakasentro dyan. Kaya sa ating pong pinag-aaralan, No More Children, God only demands us, number one, to grow up. Ano? Kailangan nating mag-grow up or mag-grow sa ating pong mga buhay-buhay. At alam kong makaka-relate kayo kasi yung grow up na yan na tinuturo ng Bible sa atin, hindi lang naman spiritual aspect yan. Di ba? Kasama na itong lahat ng aspeto. Pero pag-uusapan natin mostly yung spiritual grown up. Anong sabi ng verse 15? Di ba? Ang sabi niya doon sa praise, may grow up unto Him. So lumago daw tayo mga kapatid. So our Heavenly Father, His goal is for us to mature and develop the characteristics of the Lord Jesus Christ. Yun lang naman ang motive. Yun lang naman ang goal ng bawat isa sa atin. To be like Christ. We follow Christ. No? Sabi ni Paul, I follow Christ. You follow me as I follow Christ. Wala tayong ibang hinangad kundi maging kagaya ng mga karakteristik ng ating Panginoong Jesucristo. That's our ultimate goal nung tayo nakakilala sa ating Panginoon. But sadly, millions and millions of Christians, they grow older in the church, but they never grow up. That's the sad truth. Ang tagal na sa simbahan, pero hindi naman nag-grow spiritually. Kaya nga, dapat hindi na mga bata, they are stuck in perpetual spiritual infancy. No? Nanatili na lamang dun sa kanilang pagiging spiritual baby at nanatili lamang sa kanilang mga diapers. You know? Kaya nga, ang daming mga paalala ng Bible. Sa simula, diba? You desire the sincere milk of the Word of God. Nung simula ka palang nakakilala sa Panginoon, the Lord understand that. That's why Peter telling us that desire the sincere milk of the Word of God. Kung bata ka pa, bago ka pa lang sa pananampalataya, yung mga turo na inahain sa'yo, i-enjoy mo lang yan. And then when you grow up and grow old, nagiging rooted ka na sa pananampalataya at sa mga doktrina ng Bible, that's the time you're ready to different doctrines that we consider as meat, sabi ng Bible. Pero, may mga Kristiyano, di ba hindi lang naman ang salita ng Panginoon? We have to do our part as well. Kahit anong turo sa atin ng Panginoon, kahit mamaos pa, mawalan pa ng boses si Sir Jim sa pagtuturo sa Sunday School, if we're not going to do our part, hindi po mangyayari yan. Spiritual maturity involves your part, your responsibility. Pero iba-ibang mga Kristiyano na nanatili na lang silang ganyan at nag-intended na sila, no? They have decided not to grow. Nakakalungkot. They have decided not to grow. Pupunta na lang, a-attend, at kung hindi makapunta, hindi magsisimba, and then kung hindi mag-i-involve, hindi mag-i-involve. So may mga ganyan po. Dahil ang spiritual growth, mga kapatid, it is not automatic. I know, you will agree with me. It is not automatic. It needs intentional commitment. Sa Tagalog, sasadyain natin ang ating buhay Kristiyano. Hindi naman natin pwedeng sabihin, oy, Kristiyano ako. Hindi naman makita sa ating buhay. Kaya ang pagiging Kristiyano ay sinasadya. We have to intentionally do, or we must want to grow. We have to decide to grow. We have to make an effort to grow and persist to grow. At ang lahat ng ito ay magsisimula sa ating desire. That desire. Okay? Sa ating pong mga physical na buhay, alam natin yan, automatic. Ito yung ating autopilot eh. Normal thing to do. Para tayo ay mag-grow, eat 3 times a day, sleep 8 hours a day, at exercise, para mag-tone yung muscles mo. And then, magkaroon ka ng proper diet. And then, right after ng mga pagdidisiplina na yan, bago natin ma-achieve yung mga nais natin ma-achieve. So sa tingin natin na parang medyo tumataba na tayo, yung 3 times a day, pwede naman natin i-cut yan. At sa tingin natin na parang nagkakasakit na tayo, meron na tayong respiratory ailment, no? Mataas na yung sugar natin, siguro naman kailangan na nating mag-exercise dahil tumataba na tayo. Lahat ng ito ay may effort. It's not automatically will go, give us a healthy body. Kailangan nating mag-effort. At napakahirap yung salitang disiplina na yan. Okay? Kaya nga, lagi natin dapat tandaan na merong intentionality na involved. Sasadyain talaga natin. Pero sa ating pong spiritual lives, iba. Physical lives, madali. Alam na natin yan. Automatic. Kung paano tayo lumalaki, paano tayo lumiliit, alam na natin. Hindi natin pag-uusapan yan. Marami na tayong alam dyan. Ang ating pag-uusapan is sa ating pong spiritual life. At lahat ng yan ay magsisimula sa discipleship. Tama? As we grow old in our faith,
dapat lahat matutunan yung discipleship. Yung pag-aalaga, yung pagtuturuan sa isa't isa, yung mga minor things in life, yung mga basic teachings in life. Yung mga beginner's teaching pagdating sa salita ng Panginoon, kung ano ba ibig sabihin ng salvation, ng baptism, ano ba ibig sabihin ng kasalanan, so lahat yan pinag-uusapan. And the discipleship, it is the process of becoming like Christ. Tama? At ito po ay magsisimula sa pagdedesisyon. Tama? At kayo tinatanong namin, you want to have a discipleship program po? Pwede po ba tayong makapag-aral ng salita ng Panginoon in a basic manner? Kasi bago lang po kayo nababaptize, o hindi pa kayo nababaptize. Pwede po ba tayong magturuan? Hindi naman namin pwedeng simulan kaya hindi kayo nag-respond ng oo. No? And I will commit my time to that. It's always begin with decision. Okay? Jesus calls us and then we respond. Kagaya ng nangyari kay Levi, kay Matthew. Matthew chapter 9:9, and Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he said unto him, follow me, and he arose and followed him. Kita nyo mga kapatid. Yung mga disciples during that time, they didn't know what lies ahead. Pinasunod lang sila ng Panginoon. But, their faith was there. Alam nila na this is the Messiah, this is the one, the teaching who is the true teaching, at alam nila yung doctrine ng Panginoon. He is the one holding the hope of salvation in His life. Kaya nung pinasunod sila ng Panginoon, they followed. Alam ba nila yung mangyayari in the future? Hindi. Si Jesus lang yung omnipresent, si Jesus lang yung omniscience. Siya lang yung may alam ng hinaharap, pero sila ordinaryong tao. Kagaya mo at kagaya ko. Pero nagdesisyon sila. They simply responded to Jesus' invitation. Iyon ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng pagdedesisyon na I must to grow and I must to learn about the Lord Jesus Christ. Ano man ang mangyari. Di tayo, huwag natin, teka, sigurado ba talaga ako sa gagawin? Meron ka bang pagdududa sa Panginoon? Meron ka bang pagdududa sa relasyon mo sa ating Panginoong Kristo? Ano ba yung pwede niyang magawa sa iyo sa hinaharap? Kung may pagdududa ka, bilangin mo na lang yung mga taong nandito na nakakilala sa Panginoon few years ago, na nagpapatotoo kung gaano totoo ang Panginoon sa buhay nila. Kung nagdududa ka pa niyan. Kasi minsan kailangan natin ng testimony. Yung life-changing testimony right before your eyes, narinig mo kung paano nila nakita ang kabutihan at kung paano binago ng Panginoon ang kanilang buhay. But lahat ng ito ay magsisimula sa pagdidesisyon. Madaling sabihin mag-church po kami as a family. Gusto ko talagang mag-grow as a single man. Gusto ko pong magkaroon ako ng pamilya. Gusto ko pong makapag-asawa ng faithful na babae o lalaki na makakasama ko mag-serve. Pero ang tanong, decided ka na ba dyan? Are you willing to commit something for that? Something that is worthy? Something that is costly? Tama? Lagi nating tatandaan yan, nagsisimula yan sa desisyon. Alam niyo mga kapatid, walang makakapag-shape ng ating buhay sa hinaharap kung hindi tayo willing mag-commit sa ngayon. Okay? We have to choose to commit. Our commitments can develop us or can destroy us. Ganun lang kasimple. Either way, it will define you. Kaya nga, ano ba yung kumakain ng iyong oras? Tanong ko lang, ano yung kumakain ng iyong oras? Ano yung kumakain ng iyong kalakasan? Ano yung umuubos ng iyong pera? Kung ano yung mga bagay na yan, those are the things that you are committed to. Umuubos ng oras mo, social media, committed ka dyan. Kasi plano ko pong magkaroon ng aking channel, Pastor. Okay, fine. Di ba? Kung yan ang commitment mo, wala akong magagawa dyan. Ano? Pero ang spiritual nating pinag-uusapan, kung ano yung pinuubos sa oras mo at kung saan ka, kumbaga, nababali yung energy at pera mo, doon ka committed. Simple as that. Tanungin mo, sabihin mo sa akin kung saan ka committed. At sasabihin ko sa iyo kung ano ka magiging after 10 or 20 years. In your Christian life, In your Christian life. Ngayon, kung committed ka sa pagsasayang ng oras sa social media, 10 or even 20 years, baby ka pa rin. Ikaw pa rin yung kagaya dati na nakakilala sa Panginoon, na makarinig lang na masakit na salita, na ma-offend lang ng kapatiran, aayaw ka na. So I can tell you that, because based sa ating pinag-aaralan, spiritually, wala ka namang commitment sa Panginoon Tama? Anong aasahan mo? Paano ka titibay sa pananampalataya? Kaya yun po yung gusto nating maintindihan.
sabihin mo sa akin kung saan nauubos yung oras, panahon at energy, sasabihin ko sa iyo kung ano ka magiging sa harap ng Panginoon. So, we become whatever we are committed to. Kung tayo po ay committed para magpaganda, okay, magpagwapo, magpaganda ng katawan, gagamitin natin ang ating pera, ang ating oras, ang ating energy, para lang bumalik yung alindog na ating pinapangarap. Tama? So lahat yan. Kasi ngayon ang goal mo eh. Walang problema sa'yo kahit ano pa yung bilhin mong pang slim or mga iniinom pa yan para pumuti ka. No? May nagsabi sa akin, dati, Brad, huwag ka lang basta uminom pa, maglagay ng ano yung pampaputi, yung glutathione. Inumin mo na, Brad. Sabi ko, sige lang. Alam mo, makakasar mo ako. Same on you. Diba? Imbis na shame on you, same on you. Alright, so ganun po yun, makita natin. Hindi po natin bibigyan ng panahon kung hindi talaga, or hindi natin kung saan yung focus at attention natin, ibibigay natin yung best natin dyan. Kaya nga, when it comes to commitment, mga kapatid, maraming mga Kristiyano, ang nami-miss nila yung opportunity, yung God's blessing. Kasi hindi naman talaga sila nag-grow. Sa iba sila nakakommit. Mayroong iba natatakot mag-commit kasi baka iniisip nila, ay baka anong mangyari sa hinaharap. Hindi ko alam, no? Kumbaga, totoo ba talaga that the Lord is a God or miracle working God? Totoo ba talaga yun? No? Iba naman half-hearted when it comes to their commitment. And then dahil sila half-hearted, nauuwi sa pagiging mediocre. No? Frustrated, nagiging pangkaraniwan pagdating sa ating Panginoon. Yung iba naman, may full commitment sila into worldly goals. Para maging mayaman sila, committed talaga ako dyan. Kaya Sunday, mahirap ako mag-church. Kasi may mga part-time ako, may mga investment ako. Kasi ang commitment nila, magpakayaman. Pero ang nangyayari, it end up with disappointment and bitterness. Nakakalungkot. Alam niyo po sa Bible, wala naman ditong Mara, no? May pangalan ba ditong Mara? Pag ang pangalan mo Mara, alam mo ibig sabihin yan? Bitter. Kasi yung tubig, nung time na nila Moses during the Exodus time, di ba? Tinulungan sila ng Panginoon how to make that bitter water to become sweet. Pero yung lugar na yon ang tawag, Mara. Kaya, kapag ang pangalan mo, may maging kaibigan kang Mara, baka bitter. Pero di naman siguro. Kasi bitter ang ibig sabihin sa Greek word. Alright, so, ganyan ang mangyayari mga kapatid. Full of disappointment kapag yung commitment natin ay hindi na fulfill. Okay, pero alam niyo po, as I tell you, the Word of God as an absolute truth of our life, of our Christian life, every choice has an eternal consequence. Lagi yan. Kaya nga, you have to choose wisely. Ayan, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be? Ano daw yung mangyayari? Anong klaseng tao ka magiging pagdating ng araw? Kaya mahalagang maintindihan mo yung salitang grow up. Hindi natin dapat yan isasantabi. Dapat mag-grow tayo sa salita ng ating Panginoon at yung part natin dyan is to do our responsibility as well. And that leads us to point number 2. Secondly, we have to know not only that God demands us growing up, sabi nung dun din sa verse na ating binasa, in all things. Ibig sabihin, we have to know God's part and our part. All things. Ang nais ipagawa ng Panginoon sa atin at nais nating gawin. Alam niyo po mga kapatid, yung pagiging Christ-like, ito po yung resulta ng isang Kristiyano na pumipili ng Christ-like choices na dinidikta ng Holy Spirit sa ating buhay. So in order for us to choose wisely sa harap ng ating Panginoon, we have to ask and to plead to the help of the leading of the Holy Spirit. Kailangan ng Holy Spirit. Hindi tayo pwedeng magdesisyon lang because we know our decision will always leads to frustration because our flesh will always lead us to do that. Ang hirap kapag yung ating sariling kagustuhan lamang. Kaya dapat ang goal natin, ano ba yung nais ng Panginoon? Ano ba yung part ng Panginoon at ano po yung part ko? Unang-una, dun sa ating pong first point, di ba? Una, dapat maintindihan natin intentional. Yun yung ating ginamit na word. Sinasadya
ang pag-grow. Pangalawa, ito po yung word natin dito. Dapat makita natin na maging serious tayo. Seriousness. In doing our part, in God's part, we have to be serious. Dapat seryoso. Diba? Siguro naman seryoso tayong lahat. Wala naman sigurong mag-aaksay ng oras. No? Spending time here. And I'm telling you this, iba ang Baptist preaching, iba ang Baptist church pagdating sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Talagang minsan, ang tagal. Ano? Because we are asking and we are dealing with the Holy Spirit when it comes to the lesson, to the message. And we are dealing according to the scene and according to the growth of each and every one. Kaya hindi mo minsan mamamalayan yung oras. So lahat na pumunta dito ay seryoso. Pumunta ka dito, umaga kang nagising, kasama mo pa yung pamilya mo, may baby pa. And I thank the Lord for that. At alam ng Panginoon yung effort na ginagawa natin. And then, isang pagpapakita na seryoso ang ating ginagawa. Tama? Ay yung iba sa atin, mas maaga pang magigising kasi magsusundo pa. Lahat ng yan ay nakikita ng ating Panginoon. So kailangan ng kaseryosohan sa ating paglago. Sa mga bata ba, makikita mo yan? Hindi. Playful pa nga sila, di ba? So hindi mo makikita ang seriousness sa mga bata. Kaya ang sabi ng Panginoon, once you decide to get serious about becoming like Christ, you have to begin with this part or act these things kung ano ba yung part natin. So, in order for us to do this new part as a Christian, we have to let go of our old routine or our old part. Kaya nga sabi, di ba, in order for us to develop some new habits, kailangan natin i-drop yung ibang mga habits na alam natin nakakahinder doon. Hindi naman po pwedeng mag-move on ka sa ibang and venture mo ng habits kung yung ibang nakakapagpigil sa'yo to grow ay hindi mo bibitawan. So sabi nga ng Bible, the Holy Spirit will help us this kind of changes as we do our part. Philippians chapter 2, 12, 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Sinabi ko to last anniversary. No? Yung working out ng ating salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang part ng Panginoon, worketh in us to do His will. Kalooban niya sa ating buhay. Ang part natin, to fulfill that will of God in our life. Not our will. So yun ang ibig sabihin yan. So meron pong two parts yung verses na ito na sinasabi when it comes to our spiritual growth. Number one, work out. Diba? Sabi doon, work out your own salvation. And yung pangalawa, work in. Okay? So yung work out is our responsibility and the working in is God's part. So yun. Kaya kailangan natin mga kapatid, spiritual growth in obedience to the Lord. Kailangan merong collaborative effort. Kailangan meron ding effort. Ang Panginoon nagbigay ng effort, may effort din tayo with the Holy Spirit. Kailangan makipagkasundo tayo sa Holy Spirit. No, kapag kahit gustong-gusto na nating uminom, alam naman natin that it is against in our faith. And it will hamper us to grow. The Holy Spirit will tell that to us. Oh, hindi ka na dapat umiinom. Kasi that's the temple of the Holy Spirit. Your body. Hindi ka na sana dapat naninigarilyo. So kung hindi mo magagawin yon na mag-collaborate sa Holy Spirit, you will do it in your own way, mananatili kang bata. At kapag bata ka, may tendency na babalik ka sa dati mong buhay. And not only these vices, the one that I mentioned, drinking, alcohol, or even drugs, hindi lang yan, ililid ka. So disobedience sa Panginoon, ililid ka pa niyan sa kamatayan, marahil. Pagkakulong, or sakit. Kaya maliwanag dyan, we have to collaborate with the Holy Spirit. Alam mo naman yan, pinaparamdam sa iyo ng Panginoon. There is something in you, there's the Lord Jesus Christ in you, who will tell you na hindi yan tama, kasi Christian ka na. Kaya God's Spirit works with us. Hindi lang po in us, but with us. Ano po? Yun po yun. At ito pa yung sinulat sa mga believers. Hindi ito para maligtas. Diba? Sabi, work out in your salvation. It's not about how to be saved, but how to grow spiritually. Hindi sinabing, work for your salvation para ka maligtas. Hindi sinabing ganun. Ang sinabi, work out your own salvation. Hindi work for.
Kasi wala ka namang nang dapat idagdag sa iyong kaligtasan. Pinulfill na ng Panginoon yan. Parang ganito yan. Ikaw ba pag nag-workout ka, nag-gym ka, nag-exercise ka, ano bang purpose nun? Di ba? Para i-develop yung ngayong katawan at muscle. Hindi naman para magkaroon ka ng katawan. Mag-workout ako kasi wala akong katawan. Okay? You have just to develop it. Ano pa? Di ba pag nag-workout ka sa puzzle, may mga missing pieces dyan. Oh. Tapos yung kalaro mo, yung crush na crush mo. Oh, di ba? Tapos nakita mo yung huling-huling piece. Nakita ko na missing piece. Nabubuo sa buhay ko. Sabi nung kalaro mo, ako ba? Lalaki yun, ha? So, yun. Di ba? Sa puzzle, mga kapatid, you are already have all the pieces. Nasa yun na yun. I-put them together mo na lang. Hindi ka naglalaro ng puzzle para magkaroon ka ng puzzle. Di ba? Kalokohan di ba? So, you cannot add to that. So, farmer, the same thing, work in the land, not to get the land, but to develop what they already have. The same thing sa ating salvation. You have to work out, sabi doon, work out your own salvation, hindi para maligtas ka, kundi para ma-develop, mag-grow. Okay? So, meron talaga. Ganun po ba yung pastor? Akala ko kasi, pag tinanggap kong Panginoon, ligtas na ako. And then, ganun uli ang buhay ko. Parehas lang. Ay, hindi ganun. Okay? Ganun ba? Kung hindi pala ganun, hanap na lang ako ibang church. Oo, kasi yung church na to, tuturuan ka sa totoong ibig sabihin ng kaligtasan. Na ang kaligtasan, hindi lang yung relihiyon. Na ang kaligtasan, hindi lang yan, join the party. The people will say amen, I will say amen. We are saved, I am saved. Hindi lang yan ganun. Ang kaligtasan, nagre-resulta yan sa buhay. Ano? Ngayon, pastor, hindi ko talaga kayang mabuhay, mabago itong, diba, kinalakihan ko eh. Pag-pray mo kapatid, kasi baka hindi ka pa talaga ligtas. Kasi ang totoong kaligtasan, makikita sa buhay na binago. Ano? Sabi ko dun sa lesson, yung mga men kanina, hindi laging tanong, basic question, Brother Mike, paano ako, pastor, paano ko malalaman na ligtas ako? Talagang ang hirap niyan eh, no? Kasi sabi, di ba, the Lord will be the one to judge us. Paano ko malalaman? Diba, binigyan naman tayo ng Bible. Ano? So, may dalawang nagkiklaim. May isang taong nagkiklaim, ako ligtas talaga ako kahit anong mangyari. So, pag tinanong mo siya, 100%. Pero hindi mo makita sa buhay. Hindi po kaligtasan yun. Kung yun ang pag-uusapan natin sa Bible. Meron naman na nagkiklaim na hindi pa talaga ako ligtas eh. Ano? Pero makikita mo naman yung effort niya sa buhay niya, meron pong pagbabago sa kanyang buhay. So this is falls into humility side. Pero dapat pa rin natin siyang turuan kasi dapat you have to be sure 100% that you're going to heaven. So mas maganda na lang yung kung minsan nagdududa ka, kung minsan nag-iisip ka, save ba talaga ako? Pero meron ka na lang palang napapansin na pagbabago. Kesa naman yung sinabi mo, 100%, ako'y pupunta sa langit, pero hindi mo talaga makita ang pagbabago. Ano? Walang talagang pagsisisi. Walang turning away from sin to God. Yun yan eh. Diba? Kaya yung mga pinapatayo natin sa testimony, makikita mo na may pagbabago talaga sa kanila. At I should say, yun ang basihan natin sa kaligtasan. Pagbabago sa buhay. So napakadali lang naman. Kung merong fruit of righteousness, that's a saved person. Ngayon, kung wala ka pang nakikitang fruits, at parang ang tagal-tagal mo na, wala pa rin, ganun ka pa rin. Yung desire mo, dun pa rin. No? Imbis na Bible, dun ka pa rin sa song hits. Ano? Inaalam mo pa rin yung mga ano ba yung nagtatap sa mga worldly songs. No? Song hits ka pa rin. Di ba? Yung desire mo, imbis na manambahan ka ng Sunday, ayaw mo, wala kang ganung desire, tinatamad ka. Pumupunta ka kung saan. So check your salvation. Baka hindi ka pa saved. Alright? Tapos yung katabi mo, imbis na siya'y mabahagian ng salita ng Panginoon, makita niya yung buhay na nabago sa'yo, ay hindi. Sinasama ka pa, sumasama ka pa kung saan-saang mga lakad. Ano? Okay lang sa'yo yun. Check your salvation. Kasi walang pagbabago eh. Ano? Pastor, tumaba ako mula ako nung nasave. Ay, hindi yung pagbabago natin hinahanap. No? Ang ating hinahanap ay hindi physical transformation. Ang hinahanap natin from reformation to transformation is spiritually. The progress of spiritual life. Pero hindi yan mabilis. Alright? Ako naalala ko nung time na nakakilala ko sa Panginoon, 1996, 28 years ago.
Isang buwan pa yun ha, bago ako nagpabautismo. Pumupunta pa rin ako sa mga barkada ko. Nagtitimpla pa rin ako ng alak. Nagyoyosi pa rin ako. Pero nagsisimba na ako nun ha. Di ba? Pero dumating dun sa point, nakasama ko mga tropa ko, hindi na ako masaya. Kasi nabababad ako sa salita ng Panginoon. Salvation is not automatic eh. Automatic sa atin. Sa Panginoon, it's automatic ha. Pero sa atin, it's a progress. Makikita mo yun sa buhay mo. Yun, save ka, alam mo yun. Pero maunti-unti, makikita mo yung changes ng ating Panginoon. No? Kaya lagi nating matandaan yan. Hindi lang simple, hindi lang ganun kadali yan. Pinaghirapan ng ating Panginoon yan. Dumating sa point na hindi na ako masaya. Sabi ko sa kanila, time to go, my friend. Sabi ko sa kanila, sorry kasi talagang kailangan pumunta na sa church. Iba ka na, others ka na. Pero nirespeto naman nila ako. Alam niyo nangyari, nung time na iniwanan ko sila rin mismo na magkakatropa. Yung isa doon, kinuwento ko na to, naging ninong pa ni Perry, nung bata pa siya. Sila mismo nagkatalo. Napatay yung isang tropa ko doon kasi nagka-problema sila sa friendship. Kasi nga, lasing na. Ayun, kahirap. Sabi ko talagang, ang Panginoon, nung pag ikay nakakilala, ikaw yung niligtas, gagawa siya ng paraan para ialis ka. Doon sa lugar na kung saan kinasasadlakan mo at punong-puno ng kasalanan. At mabiyaya ang Panginoon. Nung nangyari yon, sabi ko, buti na lang, tama yung naging decision ko. Kasi there's something wrong na saved na ako, nagpipreach yung pastor, naririnig ko, ganito pala dapat yung working ng Holy Spirit, dapat nag-grow. Tapos, ito pa rin yung ginagawa ko, there's something wrong. May mali. Hindi na ako naging masaya, kaya totally, I full surrender my life. Pero isang buwan pa yun. Magaling, isang buwan pa. Kaya gusto ko na maintindihan. Gusto nating maintindihan yan, mga kapatid, na kailangang magresulta ang ating pong kaligtasan. Meron pong working out na sinasabi ang ating Panginoon. So God has given us a new life. Now, we are responsible to develop it. Responsibilidad ni Brother Randy, ang kaligtasan niya. Totoo, ligtas na siya, but his responsibility is to grow in the Lord. Okay? Kasi nga, seryoso tayo. Yun yung magiging seryoso natin sa ating Panginoon, na meron tayong responsibility na ginagampanan. May mga times, sabi ni Brother Randy, dumadating sa kanyang buhay, parang ayoko muna magsimba ngayon, tinatamad ako. May mga temptations na pumipigil sa kanyang magsimba. Pero kamukat mo nakikita niya kanyang sarili, pinaplansya niya ng kanyang damit. Ready to worship. Di ba? Tapos meron akong patotoo na narinig si Sister Essie, nasa Pilipinas siya, namatayan siya, nagpapasalamat siya sa abuloy ng church, ng ating coordinator sa hotel, sa Corandera, nung ating anniversary. Ang sabi niya, Pastor, ako yung taong tamad. Pero mula nung nakarinig ako ng salita ng Panginoon, nag-iba yung aking perspective. Wala po akong ibang kaibigan, maliban sa kapatid ko lang. Wala akong tropa. So kapag tapos sa hotel, tulog lang ako. Ayoko ng mga tao, ayoko ng mga maiingay. Ay, sorry. Ibig sabihin, bakit na bangitas naman? Ibig sabihin, pero nakatid ako sa church, nag-iba po yung paningin ko. Minsan, di ba, si Brother Pedro, ilang beses ko po siyang inindyan. Simba ko, pero hindi pala. Pagdating susunduin na, biglang nagbago po yung plano ni Sister Essie. Okay, kasi po tamad po talaga ako. Pero nung time, nakakarinig ako ng salita ng Panginoon, alam ko, tinanggap ko siya. Yung working ng Holy Spirit, parang daw merong nagsasabi sa kanya, uy, bumangon ka na, magsimba ka. Huwag kang patulog-tulog dyan. Sabi niya yun, ha? Kaya nga, ano po yung makikita natin dyan, mga kapatid? Meron pong growth. And then that leads us to point number 3. Not only we have to grow up, we grow up unto Him. And then number 2, God's part is our part, or know our part in all things. Number 3, as we close, sabi doon, which is the head, even Christ. Anong ibig sabihin yan? We have to know God's mind. So, which is the head? Ang head ng simbahan ay ating Panginoong Kristo, hindi pastor. So, dapat alamin natin yung nasa isip ng head, which is the head of, or which is the mind of the Lord Jesus Christ. Kasi tayo po'y nasanay sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw. Daily routine. At kapag nagkaroon tayo ng desire na baguhin yan in some ways. At ginamit natin yung ating willpower. Halimbawa, ang routine mo, nagising ka sa umaga, maliligo ka, tutubas ka. Hindi ko alam kung paano routine nyo, ha? Mag-breakfast or whatsoever. Di ba, hindi nag-breakfast, maganda. Kapag binago mo yan, pinasukan mo ngayon ng Bible reading, hindi madali yan. Kasi, eto ka na eh. Normal mo na itong ginagawa sa araw-araw. Tapos bigla mong babaguhin. Marami kang i-adjust yun.
Parang yung pag nagdadrive ka, bigla mo yung umagaw na manibela, uy, ito ka ba? Gulo mo ah. So, merong ganong effort. So, kailangan mabago yung ating mindset. Alaman mo yung part mo, and then this time, yung mind. Kasi napaka-importante ng pag-iisip. Dito kasi minsan nagdidikta ang lahat. Ano? Kasi naiintindihan natin that behind everything we do is all about our thought, our thinking. At yung ating every behavior, it always motivated by belief. Ha? Sipin niyo yung sinabi ko, ha? Every behavior is motivated by belief. Ba't ka naliligo? Kasi naniniwala ka na mabango is good. Ha? Naniniwala ka. Kultura pa natin yan nung tayo mga Pilipino. Hindi naman tayo mga Briton. Yung mga Briton, hindi ako naninira. Yung mga bata hindi naliligo sa gabi. Ay, sa umaga. Sa gabi naliligo lang. Alam namin yun, nagtatrabaho kami sa school eh. Minsan pumapasok yun, may mga panis na laway pa yan. Kami pa yung nagpupunas. No. Totoo yun! Hindi ako, laway din yung pamunas eh. Kasi ganun sila. Alam? Mapuputi lang sila, mukha lang silang mabango. Pero hindi ganun ang kultura nila. Gabi sila naliligo. Para pagbangon, kinabukasan diretsyo na. Pero tayo bilang mga Pilipino, hygiene natin yan. Ligo, minsan naliligo pa sa gabi. Sa umaga, naliligo tayo. Kasi ngayon yung nakasanayan natin. What you believe motivates you. Okay? Okay? At every action, ayan ay napuform sa ating pong kaisipan. Kaya nga kailangan nating baguhin. Kung gusto nating malaman ang isip ng Panginoon, baguhin natin yan. Sabi ng Proverbs, inireveal na ito ng Panginoon sa Bible bago pa man malaman ng mga psychologists. Ano sabi ng Proverbs 4:23? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So maintindihan natin dyan mga kapatid. Ngayon ang motivation mo, yung iyong pananampalataya. Naniniwala ka ba na pag namatay ka sa langit ka pupunta? Naniniwala ka ba na ang Panginoon ay buhay sa iyong buhay? Naniniwala ka ba na makapangyarihan ng Panginoon? Na alam niya yung ginagawa niya sa ating buhay? Yesterday, today, and forever? Alam ng Panginoon? So kung naniniwala ka, yung behavior mo dapat nagre-respond. Hindi na yung parang hindi ka naniniwala sa Diyos kung makaasta ka. Or di ba? Pag dumating ang problema, andyan ang takot. Di ba naniniwala ka that God, nothing shall be impossible to the Lord? So dapat magbago ngayon yung perspective ng pag-iisip mo. Na imbis na ikaw ay matakot, magulumihanan, ma-overwhelm, dapat yun yung time na mas dumulog ka sa Panginoon, sa kanyang habag. Imagine mo yon yung paghihirap na kung saan babaguhin ito ang daily routine mo. Kapag ibinago natin ang ating pong araw-araw na pamumuhay, yung daily life, using our, willpower. Kung willpower lang, hindi si Willie Rebillame. Yung willpower lang. Sabihin mo ngayon, okay, ang gusto ko, ipipilitin ko na kumain ng konti lang, hindi na ako magsusoft drinks, mag-exercise ako, kasi ang goal mo talaga pumayat eh. No? Yun ang goal mo. Hindi na ako magiging disorganized, hindi na ako malilate. Kung ganun lang, pipilitin mo lang sa sarili mo, kamukat-mukat mo, babalik ka na naman. Kasi nga effort mo lang eh. Pero kapag yan ay ginamit mo ang Panginoon at inalaw mo ang salita ng Panginoon at ang Banal na Espiritu na mag-lead sa'yo into that change, kaya. Sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kakayanin. Kaya nga, ang kailangan natin mga kapatid, ibaguhin yung natural habitat or natural things that we are doing every day. Okay? Kailangan nating maalis yung old pattern in order for us to see the mind of the Lord. At ang sabi ng Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what good and acceptable and perfect will of God. So ang first step, kailangan po sa spiritual growth, kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip. At yan magsisimula sa ating kaisipan, sa ating utak. Kasi kung ano man yung ating iniisip, it will always determine how we feel. And how we feel influences how we act. Ganyan talaga ang tao. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. So, para maging kagaya tayo ng pag-iisip ng Panginoon, we have to develop the mind of Christ.
At alam niyo po ba yung mind of Christ, if we're going to see the Greek word of that mind, ang ibig sabihin din yan, mental shift meaning repentance. To change our mind. We have to think about that. So, baguhin natin yung kaisipan natin, the way we think pagdating sa ating Panginoon, pagdating sa kasalanan, pagdating sa ibang tao, pagdating sa ating buhay, pagdating sa ating future. Dapat baguhin natin. Kung dati ang tingin mo sa tao, pagsasamantalahan ka, ngayon dapat hindi na ganun. Ang pray mong maigit kasi hindi naman hinayaan ng Panginoon yan na mangyari sa buhay mo at mag-cross sa landas mo nang walang purpose. Kung minsan hindi ka nagtitiwala, hindi ka nagpapatawad, baguhin mo na yan. Okay? At yung tingin mo sa kasalanan, very light. Ngayon, kung titingnan mo yung mind of Christ, iba. Sin is sin. And it has eternal consequences. Masasaktan ka dito. Masisira ang pamilya. Diba? Mauubos ang pera mo marahil o baka ikamatay mo. Kapag yung kasalanan ay hindi maliwanag sa'yo. Dapat sin is sin. Baguhin mo na yung kaisipan, ay okay lang, ginagawa na naman to ng ibang tao. Hindi okay ang kasalanan. Ano? Kasalanan is very, dangerous at nakakatakot alagaan. Kaya tingnan natin, we have to take, or we have to change that perspective pagdating sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Meron lang pong 2 sub-points bago po tayong mag-end. There are 2 parts to doing this. Number 1, stop thinking immature thoughts. Para makuha natin yung kaisipan ng ating Panginoon, huwag na natin dapat isipin yung mga immaturity things. Okay? Ano po ba yung immature thoughts? Yung pagiging self-centered, self-seeking, yung pagiging makasarili. Immature yun eh. Di ba yung mga bata? Gusto nila, laruan, di ba? Kanila lang. Kasi nga immature. So, paano mo mabibit yung immature thoughts? Huwag kang maging makasarili. Ito yung unang-una nating maintindihan. Bible says in 1 Corinthians 14:20, brethren, be not children in understanding. Howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Dapat yung kaisipan na kung saan hindi sa ating sarili. Ano ba yung mga bata? Naturally selfish. Yung mga bata, iniisip lang nila yung kanilang sarili. Sarili nilang pangangailangan. Ano? Wala naman silang kakayahan magbigay eh. Pero makakita ka ng batang nagbibigay, bihira. Talagang ibibidyo mo yan, oh, very good, very nice, no? Pero ang naturalesa ng mga bata, hindi yan sila nagbibigay. Tumatanggap lang sila. Okay? Kaya ang immaturity, ganun din. Hindi po dapat yung ating sarili. Kaya lang mga kapatid, may mga tao na ganyan hanggang ngayon ang kanila pong pag-iisip. Ano ba yung mahihita ko dyan? Magkakapera ba ako dyan sa church na yan? O yung, ano ba yung nangyayari sa aking buhay dyan? Gaganda ba ang buhay ko? Magkakapera ba ako? At baka dahil dyan kaya ako nawala ng trabaho. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 5? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So mga kapatid, God's mind is not becoming selfish. Isipin mo, huwag na lang yung pakiramdam mo. Tingnan mo rin yung ibang tao. Maraming mga Kristyano na habang tumatagal, mas lalo pang nagiging sensitive. Ano ba naman yun? Di ba? Dapat ako yung tinatrato ng ganito. Dapat ganito yung... Kasi matagal na nga ako sa faith ko. Mali. Dapat tinitingnan mo yung ibang kapatiran. Lalo na yung mga bago. Na inaalagaan mo. Na hindi dapat basta-basta na-offend lamang. Kasi nga nag-grow ka. It's not about yourselves. Kaya dapat habang tumatagal ka, sa dami ng mga offense na naranasan mo sa church, yun yung nagpapatibay sa'yo. Ano ba bang offense ang makakapagpatigil sa'yo? Naranasan mo na nga lahat. Kung nag-grow ka talaga. Tama? Pero hindi ka nag-grow kahit gaano ka pakatagal. Simple lang. Kung minsan, na parang nakaka-offend, bumibigay ka na. Tingnan mo, birthday ko, hindi bumati ng happy birthday. Hindi nag-like. Tingnan mo. Hindi nag-like birthday ko. Kung birthday niya man naman, like na like ko. Lalo na pag in-invite niya ako. Like na like ko yun. Kung minsan yung mga maliliit na bagay, pag hindi ka nag-grow, kahit gaano ka katagal sa church, ma-offend ka. Hindi ako kinamayan. Hindi ako binati. Diba? Sinabi ko lang na parehas kayo ng damit na suot. Na-offend na sa akin. Malinis naman yung konsensya ko.
Talaga namang pareha sila. Parang tablecloth. Di ba? Kaya, kuminsan, di ba, immature thinking. Maraming mga Kristiyano na natili sa ganyan. Nawala agad sa page, nag-quit. Di ba? Maraming mga, di ba, may mga in-unfriend, binlock, dahil sa mga ganyan. Regardless of anything, Pastor, hindi mo alam ang dahilan. Totoo naman yun, nire-respeto ko yung mga ganyang dahilan. Pero I do believe na kapag tayo'y lumalago, by the grace of God, kakayanin natin yan. At walang anumang dispute ang hindi naaayos kapag pinag-usapan, sabi ng Bible, with all humility. Ha? At kapag ikaw ay nagiging unselfish, when you're thinking about the Christ mind, when it comes to thinking about other people, kuminsan kahit ikaw na yung binigyan ng offense, ikaw pa yung magsasorry. Naranasan nyo na yun? Madaling mag-sorry kapag ikaw yung nakagawa ng offense. Pero pag ikaw yung nagawa ng offense, at ikaw pa yung nag-sorry, that's the sign of maturity. Kung hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo. Alam mo, it's fulfilling. Talagang magiging at peace ka. Ano? Ilang beses ko na rin pong nagawa yan. Talagang, ang hirap, ano? Kasi talagang papaalalahanan ka ng pride mo. Pag siya na nga yung nagkamali, ba't ikaw pa yung lalapit? Ganun minsan yung pride eh. Alam niyo yung pride, may isip yan. Ma-pride nga eh. Nakaaway, no? Diablo yung pride. No? Uy, ikaw na nga yung ano eh. Ba't ka maging sorry? Di ba? Parang binababa mo yung, ano mo, yung sarili mo dyan. Para lang, kahit ano pang sabihin. Kahit ano pang sabihin ni Satan. Ang mahalaga sa akin, dapat ang mahalaga sa inyo, relationship. Amen. So, pinag-uusapan dito, pera. Okay, kahit pera yan. Do you agree with me that relationship is more important than money? Yes. Kasi yung pera, pwede pa namang maibalik. Pero yung relationship, pag nawala yan, ang hirap ibalik. Ano? Kaya sa church na ito, mga kapatid, naiintindihan ko kung nasaktan ka. Pero I will pray for you. And time will come. Kung meron man ha, I'm not saying na meron man, time will come na mag-grow ka rin. Maiintindihan mo talagang tama yung salita ng Panginoon. Amen. You know? Kaya, wala talaga, pagdating sa Bible, wala talaga tayong lusot. Merong nagsabi nun sa akin, ano ba yung desisyon ng pastor dyan? Diba? Ito na nga, no? Ito na yung ginagawa ng asawang lalaki. Dapat maghiwalay na yan. Ito na nga yung ginagawa. Maghiwalay na dapat yan. Sorry po, ang Bible po, hindi po tinuturo yung kahit ano pa, siguro gaano pa kasama yung lalaki o babae. Maliban na lang kung meron ng domestic violence, ha? Let the another authority mediate. The authority of the government, i-mediate yan. Kasi may physical abuse na eh. Pero hanggat hindi pa naman nagpapatayan. Diba? Tama? Huwag nating isuko. Kasi ang Panginoon, He is after for the family and the marriage. Hindi niya planong paghiwalayin ang mag-asawa. Ano? Pastor ng babae ang asawa kong lalaki. Pag-pray lang natin. Masakit yan. Masakit yan. Eh, di mo ang i-demanda yan eh. Di ba? Pero pag-pray, ibang kumilos ang Panginoon. Alay natin sa series of time, bumalik yan. Meron ako may pamilyang na ganyan, no? Member ng church natin sa Makati. Talaga ng babae, pinalitan siya ng mas bata, Canada. Sa Canada sila naka-base. Eh na, yung babae, yung si Mami, ano mo pa kayong pangalan? Si Mami, itago na lang natin sa pangalan. Kasi nakalimutan ko na. Pero sabi niya sa akin, kahit nandito ako sa Dubai, Pastor, pag-pray mo ako, alam niyo naman yung sitwasyon ng family namin. Malalaki ng anak, iniwan ako ng asawa ko, nakisama siya sa batang-bata. Ano? Batang-batang Pilipinas sa Canada. Ma'am Lilian, si Ate Lilian. Pag-pray mo ako, Pastor. Kasi talagang alam ko ang kalooban ng Panginoon. Hindi ko siya gi-give up. Hindi ko siya gi-give up. Pray lang natin. Alam niyo, bumalik yung asawa niya. May sakit. Namatay pa sa kanya. Hindi sila nasira. That's the Bible. Hindi naman pwedeng mawala ang consequence ng kasalanan eh. So sabi niya, Pastor, talagang totoo ang Bible. Bumalik ang asawa ko. At handa ko siyang alagaan kahit may sakit na siya. At masaya siya kasi namatay sa feeling niya eh. Hindi namatay dun sa teenager. Ano? Mga kapatid, ganyan ang Panginoon. We always forgive. Willing nating alisin ang ego sa ating puso, sa ating buhay. Alright? Sabi ng verse 5 ng chapter 8 ng Romans, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh,
But they are after the Spirit, the things of the Spirit. So letter A, sabi niya dyan, stop thinking immature thoughts. And then letter B, start thinking maturely. Okay? Ito po yung last part na natin. Bakit kailangan mga mature things sa ating pong pag-uusapan? Yung mga not anymore children. Kasi, ang pinaghuhugutan natin ito, the Lord Jesus Christ thinks about that. His mind is like that. And also, Paul concluded the thinking of the marks of the maturity is found in 1 Corinthians chapter 13, verse 11. At yung marks ng maturity, naka-foundation siya sa love. Alam niyo po ba na yung chapter 13, love chapter yan, ng 1 Corinthians? Gamisan, may nga ginagamit ito ng mga manliligaw. Alam mo kung ikaw babae, no? Babae na nag-grow ka, okay? At ginamit ito ng lalaki, sa'yo, sawayin mo. Pag pray mong maigi, kung sasagutin mo yan. Bakit? Hindi pa yan mature. Kasi iba ang context ito. Hindi ito para sa panliligaw. Doon lang malalaman na hindi pa mature yung lalaking yan. Gagamit ka pa ng Bible verse, ha? Ginamit pa yung sa Song of Solomon. Ang konteksto nun, paggawa ng templo. Nabuho ka. Diba? So, kung ikaw nagmamature na babae, huwag kang tanggap-tanggap lamang ng mga magagandang salita na ginagamit pa yung mga Bible verse. Dapat sasabihin mo, maglingkod ka muna. Huwag kang bubuntot-buntot sa akin. Bumuntot ka sa Panginoon. Kasi kapag ikaw babae, hindi mo sinabihan yan, darating ang araw, hindi mo na ako magsisimba. Bakit? Kasi nililigawan ko may sakit. What? Hindi ba kayo kasal? Bantayan mo na. Baka mamaya pagkasal na kayo, magsawa ang kakabantay dyan. Ano? So dapat, kung ikaw, babae, talagang nag-grow ka, sabihin mo, magpaalam ka muna kay pastor. Dapat i-announce yun sa church bago ka bumuntot sa akin. At ang responsibility at ating priority ay ang church, ang gawain ng Panginoon. Di bali nang, huwag tayong munang mag-date, basta ang gawain ng Panginoon mauuna. Ano? At huwag kang a-upset dahil sa akin. Sabihin mo yan. Kung nag-grow ka, ganun na sabihin mo, huwag kang a-upset dahil sa akin. Hindi ako Diyos. Tama? Unahin mo ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, it will go naturally. It will flow naturally. I'm telling you. I've been there. Mas maganda na ang lalaki umiibig muna sa Diyos bago sa kanyang nililigawan o sa kanyang asawa. Alam ni Sister May na mas mahal ko ang Panginoon kaysa sa kanya. Alam niya yan. Madalas ang date namin sa church na at sa mga activity ng church. Hindi ko talaga siya may date eh. Sobrang wala ng schedule. At wala rin budget, Brother Joseph. Kailangan pag-ipunin. Ano? Pero, hindi ba kasiyahan sa babae yun? Na yung pinakasalan mo, yung man of God na pinakasalan at inibig mo, priority niya ang Panginoon. Hindi dahil sa'yo. Kasi maganda, ganyan dapat ang thinking. Change of mind. At lagi nating maintindihan yan, mga kapatid. At kasi sa panahon natin ngayon, kaya nga sabi ng 1 Corinthians 13:11, Paul concluded the thinking of others the mark of maturity. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I become a man, I put away childish things. Alright? Marami pong mga Kristiyano ngayon na nag-a-assume ng spiritual maturity, naka-measure sa biblical information. Nananalo yata ako lagi sa Bible quiz, ha? Alam ko yan. From Genesis to Revelation, memorize ko yan lahat. Doon nakabase yung kanilang spiritual maturity. Sa alam nila. Pero mga kapatid, hindi ganun eh. Pero hindi natin dapat i-disregard. Pero sign kasi ng maturity, psychologically, dun sa mga kaalaman natin. Pero sa Bible, mga kapatid, it is not like that. The Christian life is far more than creed and conviction. It includes conduct and character. The way you apply, that's the sign of maturity. Alam mo nga, memorize mo nga yung verse. Hindi mo nga may apply. Mas maganda yung, hindi na lang, wala na lang alam. Nakahanda namang i-apply. Maraming mga tao nagsasabi, Pastor, hindi ko talaga malaman. Sagutin mo nga itong mga tanong na to. Pag may mga ganyang Kristyano, sinasagot ko din sila, Brad, hindi ko talaga masagot eh. Hindi ko alam, sorry. Kasi pag nakahanap ka ng pastor na alam niya lahat, di doon ka na. Pero delikado yun. Kasi wala pong pastor na makakasagot lahat. Dahil hindi naman siya Diyos. Mas delikado because knowledge popped up. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi ko alam talaga eh, sorry. Pero eto lang sa akin, hindi ba pwedeng yung mga alam mo, i-apply mo muna? Bago mo alamin yung hindi mo alam. Kasi yung alam mo nga, hindi mo nga ma-apply, how much more yung hindi mo alam, i-apply mo. Tama? So yun yung importante mga kapatid. Christianity is not a religion or philosophy.
It is a relationship and a lifestyle. Nakahanda ka ba na tingnan yung pag-iisip ng Panginoon? It is all your lifestyle. Sabi ng Romans 15:2-3, let everyone please his neighbor for his good and to edification. For even Christ pleased not himself. Imagine niyo, ang Panginoon na to, ha? Pwede niya namang i-please ang Panginoon niya as a King of Kings and the Lord of Lords. But He didn't even please Himself. He was thinking about other people. He was thinking of you. He was thinking of me. That's the mind of God. He is willing to think of other people. Tama? Ilang beses na ba dapat siyang, tama? Binastos, pinahiya, pinahirapan. Ano bang ginawa niya? Hindi ba niya pinatawad itong mga ito? Hindi, pinatawad niya lahat. At walang anumang kasalanan na ginawa sa mundong ito na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kanyan ang pag-iisip at puso ng ating Panginoon. Thinking of other people is the heart and Christ-likeness. It is the evidence of the spiritual growth. Hindi po ito normal. It is countercultural. Di ba ang culture natin ngayon? Bahala ka sa buhay mo. Me, myself, and I. Ako lang. Minsan sa trabaho, sino yung mas mahirap pakisamahan ko minsan? Mga Pilipino pa. Yung ibang mga layan, dali naman pakisamahan. Sino pa yung naninira? Para lang ma-promote. Ito yung kapwa natin. Sino pa yung malakas mang down sa totoo lang? Pero kung sila yung nakakakilala sa Panginoon, hindi mangyayari yun. Biyaya ng Panginoon. 1 Corinthians 2:12, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God. As we end, mga kapatid, it's never too late to start growing. Gawin po natin yung prayer na mag-grow tayo. You know? It doesn't matter. Tuloy lang tayo sa Panginoon. Anyway, we are here to serve the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. It doesn't matter. Minsan nakaka-open si Brother Hubs. Minsan talaga nagsasalita siya without the thinking of Christ. Only His thinking, only His thoughts. Kaya ko to sinasabi kasi may na-open na sa kanya. Joke. May na-open na. Ano? Pero sabi ko nga, mag-grow, hindi naman maiwasan na ma-offend kayo sa akin. Okay, Brother Hubs. Pero ito believe kong si Ken mag-grow siya. Malalagpasan niya. As Brother Hubs, ganyan lang talaga yun. Iniisa-isa na kami niyan eh. Pero ganyan lang yan. Aanihin niya naman yan. Basta aanihin mo naman yan. Mga kapatid, ganyan yun. Ha? Let's move on. Let's forget and forgive. Let's forgive and forget. Maintindihan natin yan. Pero may mga pagkakataon talaga na kailangang mag-separate. If we are going to stand for what is right and truth. Diba? Pinanggalingan nating simbahan, may kasalanan na kailangang tayuan at paninindigan. Pero we separated as a friends. So we forgive, but we did not forget. Umalis kami at nagsimula tayo ng panibago. Kasi nga kasalanan na yung pinag-uusapan. Ganun din sa ating pamilya. Pwede mo bang sabihin yan, sa pamilya mo, halimbawa lang sa kapatid mo, nagkaroon siya ng violation sa Republika ng Pilipinas, halimbawa, at kailangan siyang ikulong. Hindi naman pwedeng hindi siya ikulong kasi kailangan niyang panagutan. We may forgive, but we have to pay the price. May maghihiwalay talaga. Ano? Kaya ipag-pray natin na hindi na tayo umabot sa worst situation, na mapatch up, na maayos sa biyaya ng ating Panginoon. Ano ba yung area ng iyong buhay na kailangang i-divert sa Panginoon at yung normal ways mo ay mabago at i-please ang Panginoon sa iyong buhay in order for you to grow. At alam niyo po mga kapatid, ito last na talaga. Yung growth natin pinag-uusapan, alam niyo ba na hindi natin binanggit sa mga points, may laging kapalit na blessing yan. Naniniwala ba kayo na kapag nag-grow ka, may blessing? Ano ibig sabihin ng blessing mga kapatid? To some, or the definition of Merriam-Webster, the definition of blessing is favor, protection, provision of God. Tama naman yun. But in my own way, my definition of blessing is trust. Okay. Ang mga anak natin sa bahay, pag nag-grow yan, anong tendency, Brother Joseph? Magtitiwala ka sa kanila. Pag naging obedient, nagsabi ng mga sikreto, the more na nag-grow sila doon sa kanilang maturity, nagiging obedient, nagtitiwala ka. At kung ano man yung i-request nila, sa maabot na maakay mo, ibibigay mo kasi nandun yung trust eh. And every time that the Lord is looking at us, we are growing, blessing come. And that blessing is a trust. And sabi ng Bible dyan, he that is faithful in least shall be faithful in much. Kapag nag-grow tayo, may mga blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Whatever blessing. Pero lahat ng yan ay pagtitiwala. Pagtitiwala sa relasyon,
Tama? Meron kang iibigin, merong iibig sa'yo. Tama? Pagtitiwala sa pamilya, pagtitiwala ng Panginoon na i-lead mo yung family mo, pagtitiwala sa trabaho, ma-hire ka, nawalan ka ng trabaho, ma-hire ka, pagtitiwala sa simbahan, sa isang ministry, lahat ng mga blessing na yan ay pagtitiwala. At sa mga bagay na pinagtitiwala sa atin ng Panginoon, kapag naging katiwa-tiwala tayo, dahil tayo ay lumalago, the more that the Lord will trust us. Di ba? Pray ka ng malaking sweldo. Katiwa-tiwala ka ba sa maliit na sweldo? Pray ka ng pray si kapatid na Karen, ang ganda ng trabaho niya. Maganda rin ang sahod niya. Tanong mo kung ano ang trabaho niya at anong responsibility niya. Kapag hindi ka naihanda sa maliit na bagay, paano kapag titiwalaan sa malaking bagay? Gusto mo ng pamilya, gusto ko talaga yung family nila Brother Jim, nila Sister Ella, nila Joseph, ideal family. Handa ka ba sa pamilya nila pag nag-asawa ka? Kapag hindi ka handa, hindi mo maaabot yung ganun. So, dapat ngayon pa lang, katiwa-tiwala ka na. That's the blessing of the Lord. And as we grow in maturity, the Lord will trust us for many things. Responsibility, relationship. Ano? Kaya hindi pinagmamadali ito. Kasi isang pagtitiwala, minsan lang yung dumating, dapat handa ka, dapat tanggapin mo, i-embrace mo, and you are willing to grow. Amen. And also, not only trust, preparation. Maturity, it's all about preparation. When obstacle comes, when offense comes, we are ready to face it. And we are ready to handle it in God's way. Ama? Kapag tayo nagmamature, piniprepare mo yung sarili mo in both ways. May mga Kristiyano minsan hindi mo inaakala. Siya yung magiging dahilan para ma-offend ka. Ngayon, kung hindi ka nag-grow, you are not preparing yourself. At ipagpapalit mo yung taon ng pagsasama natin dito sa minsang kasalanan at minsang pagkakamali lang at mag-quit ka. At sabihin mo, I will look for another church. Kasi hindi ko na kayang pakisamahan yung kapatid na ito sa simbahan. Hindi ko kayang magsimba na makita ko siya every Sunday. Ipagpapalit mo yun sa ilang taon yung pagsasama. And that's the very sad thing to happen. No? Ako, nasabi ko na sa sarili ko, I am willing to kneel down in front of you. Magkaayos lang tayo. Because my relationship to you and to my God is more important than anything else. Ngayon, kung hindi mo na talaga ako kaya, I am happy to bring you to another church and to introduce you to another pastor. Kasi ang after lang ako sa paglago. After lang ako sa paglago. That's how I value relationship. At hindi mo ma-achieve yan kung hindi ka nag-grow. Kung hindi ka nag-grow. Kaya God bless us all, mga kapatid. As we have this readiness to receive the trust and blessing from the Word, from the Lord, and as we prepare ourselves, because the Bible says the Lord doesn't want for us to remain as a children. So we have to be ready to face the obstacle, the offense. In God's way, we can handle it. Why? Because we are growing in maturity and we are no more children. Should be no more children. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin.